ang pinakamatagal na traffic na nangyari sa buong mundo. Galit at inis ka na ba sa napakatinding traffic dito sa Pilipinas? Yung tipong 30 minutes na biyahe umaabot na ng 2 oras. Yung fresh kang papasok at bagong ligo, pero pagdating mo sa pupuntahan mo, naliligo ka na ng pawis. Pues, panoorin mo ito. Ang Suez Canal ay nag-umpisa noong taong 1869 kung saan dumadaan ang napakaraming barko upang makipagkalakalan sa mundo. Ngunit, ano nga ba ang kahalagahan ng Suez Canal? Ang Suez Canal ay isang daanan ng tubig na itinayo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang ruta ng kalakalan dahil kumokonekta ito sa Indian Ocean, sa Mediterranean Sea sa pamamagitan ng Red Sea. Noong wala pa ang Suez Canal, ang mga barko halimbawa na galing sa London ay napipilitang dumaan sa Atlantic Ocean at iikot pa sa ilalim ng Africa at tatawid sa Indian Ocean upang makapunta lamang sa India. Ngunit nang magbukas ang Suez Canal ay napaigsi ang biyahe mula kanluran papunta sa mga bansa sa silangan. Tulad ng mga British na nakakatipid ng 5,150 miles sa pagbabiyahe mula sa bansa nila papunta sa India. Noong 1960, ang bansang Egypt at ang Israel ay hindi na magkasundo. Ang mainit na usapin tungkol sa pagitan ng kanilang mga nasasakupang lugar ay nagdudulot ng tensyon. At ang tensyon na ito ay maaaring mapunta sa kinatatakutang gera ng dalawang bansa. Sa kanluran ay ang teritoryo ng Egypt at sa silangan naman ay ang lupain ng Israel. Nasasakop ng Egypt ang Sinai kung saan naroon ang Strait of Tiran. Noong 1956, nagpahayag ang bansang Israel na magkakaroon ng gera kapag patuloy na isara ng Egypt ang Strait of Tiran sa mga Israeli shipping. Noon namang ika-5 ng Hunyo 1967, naglayag papasok ng Suez Canal ang 15 barko mula Mediterranean papuntang silangan at inaasahan nilang aabutan lamang sila ng 12 oras upang makatawid sa Suez Canal at makalabas sa Red Sea. Subalit, kalahatian sa kanilang biyahe sa loob ng Suez Canal ay biglang inatake ng mga eroplano ng Israel ang peninsula ng Sinai at nadamay ang Suez Canal. At sa loob lamang ng ilang oras, napuno ang paligid ng Suez Canal ng mga eroplano at mga bomba. Nag-utos ang bansang Egypt na ipasara ang Suez Canal kaya't napilitan ang 15 barko sa loob ng kanal na tumigil at maghintay. Matapos lamang ang 6 na araw ay natapos ang gera sa pagitan ng Israel at Egypt. Nasakop ng Israel ang buong peninsula ng Sinai. Ang panibagong pagitan sa bansang Ehipto at Israel ay ang mismong Suez Canal. Ayaw naman ipagamit ng Egypt ang Suez Canal sa Israel kung kaya't ito ay kanilang sinabutahe. Nagpalubog sila ng mga barko sa bukana at labasan ng Suez Canal. Sinira din nila ang mga tulay at naman ng napakaraming bomba ang Suez Canal. Isang pagpapakamatay kung pipiliting tumawid sa Suez Canal, kung kaya't ang 15 barko na pumasok sa Suez Canal noong ika-5 ng Hulyo 1967 ay nalagay sa alanganin. Nakulong sa loob ng kanal ang mga barko dahil sa kanluran ay sa puwersa ng Ehipto at sa silangan ay puwersa naman ng mga Israel. Sarado naman ng mga nakalubog na barko sa norte at sa timog ay gayon din. Ang 15 barko ay napilitang mag-angkla
sa Great Bitter Lake sa bandang timog ng kanal at ang mga tripulante ng barko ay walang nagawa kundi maghintay kung kailan silang makakapaglayag muli. Nang naisara ang Suez Canal, ang mga barko ay napilitang dumaan muli sa Atlantic Ocean paikot sa ilalim ng Africa papunta sa Indian Ocean upang makapunta sa Asia ang mga barko, kung saan mas mahaba ang biyahe at mas magastos. Naapektuhan ang bilihin sa pandaigdigang kalakalan dahil nadagdagan ng oras at gastos sa paghahatid ng mga produkto mula sa Europa papunta sa Asia at pabalik. Habang ganoon naman ang sitwasyon sa labas ng kanal, ang 14 na barko na lang ang natira dahil lumubog ang isa. Ang 14 na barko na kinabibilangan ng 4 na barko ng British, 2 West Germany, 2 Swedish, 2 Polish, 1 French, 1 Bulgarian, 1 Czechoslovakian at 1 American vessel ay naipit naman sa 2 nagigiriang bansa. Napagtanto na rin nila na sa maraming buwan na lumipas ay maaaring mas matatagalan pa sila sa loob ng kanal. Napilitan naman ang mga kumpanya ng mga barkong ito na igrupo silang tigtatatlo at pauwiin ang mga tripulante nito maliban na lamang sa may mga pangunahing tungkulin para magawa ang kaukulang pag-aalaga sa barko sa pag-asang isang araw ay makakaalis din sila sa Suez Canal. Sa tagal ng mga barko doon ay naipon na ng naipon ang mga buhangin sa kubyerta ng mga barko. Dahilan ito upang tawagin silang Yellow Fleet. 6 na taon mula nang una silang makulong sa kanal ay bigla na namang pumutok ang gera sa pagitan ng Egypt at Israel. Sa pagkakataong ito, ang Egypt katulong ang Syria ay sumugod sa Israel. Napaatras ng puwersa ng Egypt ang mga Israeli hanggang sa dulo ng Sinai bago nakaganti pabalik ang Israel at pinatras din ang puwersa ng Egypt pabalik sa Suez Canal. Sa kaguluhang ito, isang rocket ang tumama sa barko ng Amerikano at ito ay lumubog. Matapos ang 1 linggong mabigat na labanan sa Suez Canal, ay natigil din ito. Nagkaroon ng tigil putukan at nakapag-usap ang 2 bansa at dito nagsimula ang kapayapaan sa Egypt at Israel. Inalis ng Egypt at Israel ang kanilang mga puwersa sa paligid ng Suez Canal. Subalit ang digmaan sa loob ng 6 na taon sa Suez Canal ay nag-iwan ng mga lubog na barko, mga bumagsak na eroplano at nagkalat ang mga bomba. Inabot pa uli ang bansang Egypt ng 2 taon bago nila tuluyang nalinis ang kanal sa mga kalat na iniwan ng digmaan. At noong June 5, 1975, 8 taon matapos na pumasok ang 15 barko sa kanal, dumating din ang araw sa tinaguriang Yellow Fleet upang magpaalam na sa Suez Canal. Muli nang nabuksan ang Suez Canal, ang 2 barko ng West Germany ay nakabalik sa puerto ng Hamburg at sinalubong ng mahigit 30,000 tao matapos ang paglalakbay nila na inabot ng 8 taon, 3 buwan at 5 araw. Ang relasyon ng Egypt at Israel ay unti-unti nang nagbalik sa normal kung saan ibinalik ng Israel ang buong peninsula ng Sinai sa bansang Egypt, habang ang Egypt naman ang isa sa unang bansa na kumilala sa Israel bilang isang bansa. Bumalik na rin sa kanila ang kapayapaan. Ito ang istorya ng pinakamatagal na paghihintay sa traffic sa kasaysayan ng mundo. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.